Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan at tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon ng pagsasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Kayo nga po ay nakikinig sa ating programang Kamalayan at tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan naman po ay tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. At sa atin hong pagpapatuloy sa ating pag-aaral, muli nating babalik tanawan kung paano ho tayo magkakaroon ng kapanatagan sa gitna po ng mga panahong walang katiyakan, di po ba? Pag inobserbahan po natin ang takbo ng panahon, talagang masasabi ng bawat isa sa atin na napakahirap magkaroon ng kapanatagan dahil sa kabilang banda, bagamat meron tayong pananampalataya sa Diyos, ay narito pa tayo sa mundo na kung saan napakarami hong pagbabago. Nandyan po ang mga problema na hindi natin ine-expect. Ibig sabihin yung mga bagay na hindi natin nakitang darating at mangyayari, di po ba? Nandyan po yung mga problemang regular na nating nararanasan. Kagaya po ng mga bills natin na dumarating po on a certain date. Dagdag mo pa yung pong mga karamdaman na ating nararanasan at mga bagay na marahil po ay bumibigla sa atin. At kadalasan po, pag nangyayari ang mga ito, nasasagad yung capacity natin. Meron nga nakapagsabi na pag tayo daw po ay hindi pa sagad sa ating capacity, ang ibig sabihin nito, bagamat may problema, hindi tayo masyadong apektado. Yung bang may problema ka pero hindi ka problemado. At bakit po nangyayari yung ganong kalagayan? Sa kadahilanan nga po na may mga pagkakataon na within pa sa capacity o pasok pa sa capacity natin. Now, mapapansin nyo po pagka sunod-sunod na at marami na tayong problema, ang reality po pag nasagad yung ating kapasidad, doon na ho natin unti-unting nararamdaman yan. Kaya paminsan yung mga problema ng nakaraan na hindi natin nire-resolba, nandyan pa rin yan, nananatili. Dagdag mo yung mga regular problems na ating na-encounter na paminsan po, hindi mo naman iniinda kasi nga within capacity, pero pag tayo po ay nadadagdagan ng mga suliranin, doon na natin nag-uumpisang indahin ang mga bagay na ito. Kaya palagi ko po marami sa atin sa mga panahong ito ay marami nang iniinda dahil marami po tayong mga dati ng problema na regular na dumarating nadagdagan pa ng mga pabigat sa ating buhay na talagang masasabi po nating merong hindi inaasahan at meron namang inaasahang hindi nangyari. So, posible pa ba na tayo ay magkaroon ng kapanatagan sa gitna po ng ganitong mga sitwasyon? Ang good news po, yes. Pwede po nating maranasan yan. Kaya nga sa Bible, napakaraming halimbawa at paalaala sa atin. For example, ang isang magandang talata po na tumatalakay dyan ay yung Matthew chapter 6. Isang talata o kabanata na malaking portion po nito ay ipinagkatiwala o pinaloob doon yung pong mga pagtatalakay tungkol po sa ating mga kabalisahan. Di po ba? Marami tayong kabalisahan. At dito po sa Matthew chapter 6, verse 25 and the following verses, nais ko pong basahin. Ang sinasabi po ay ito. That is why I tell you not to worry about everyday life. Whether you have enough food and drink or enough clothes to wear, isn't life more than food and your body more than clothing? Look at the birds, they don't plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them.
And aren't you far more valuable to Him than they are? Can all your worries add a single moment to your life? Napakaganda po ng sinasabi ng talatang ito. No? Una, pinapaalala po niya sa atin na sabi nga, do not worry. I tell you not to worry. So ano pong matututunan natin sa simpleng phrase na iyon? Na ibig sabihin po, tayo ay inuutusang huwag mag-alala. Hindi ho tayo pwedeng utusan na huwag mag-alala kung ang pag-alala ay isang bagay na hindi natin kayang kontrolin. Na tayo po ay inuutusan na huwag po tayong mag-alala ay patunay, pagpapakita na ang pag-aalala ay isang bagay na kaya po natin at dapat nating kontrolin. Totoo nga naman. Akala natin dati pag sinabi nating pag-aalala, it's just a natural response. Dumadating na lang to sa ating buhay. Pero ang totoo po, may mga bagay tayong pinipili kaya nauuwi sa pag-aalala. No? Halimbawa po, bigyan ko kayo ng example. Sa isang mahilig sa adventure, yung mga bagay na kanyang hinahanap ay kinakatakot na ng mga ordinaryong tao na hindi mahilig sa adventure. So in other words, iisa naman yung tinitingnan na karanasan, pero magkaiba ng perspective. Yung isa, wow, gusto ko ito. Yung isa naman, ayoko niyan, wag yan. Di ba? Papapansin mo. So, in other words, yung perspective natin will determine kung ano po ang epekto ng karanasan natin sa ating buhay. Kaya pag tayo po ay tumatanaw na merong pananampalataya, bagamat tinitingnan natin ang isang sitwasyon, meron tayong kapanatagan sapagkat nandun po ang kapayapaang nagmumula sa Panginoon. Sa kabilang banda, kung tayo naman po yung tao na marahil po ay punong-puno tayo ng bagabag, di ba? Talagang minsan pagtingin mo sa sitwasyon, dahil negatibo na kagad, negative na lahat Wala na tayong makitang positibo. Parang naalala ko yung illustration ng isang nabasa ko, no? Pagka tayo daw ho ay mag-general cleaning, di ba? Para bang pagtingin mo dun sa lilinisin mo na kung tawagin nila analysis paralysis, yung bang hindi ka na makagalaw, kakaisip saan ako magsisimula. Pero once na masimulan mo na yan at meron ka ng sistema, you realize na paunti-unti, matatapos din yan. At yun po ay napakahalagang bagay mga kapatid. Kaya nga para sa atin din bilang isang mananampalataya, God is commanding us, hindi po ito option, to not worry about everyday life. Sapagkat yung mga bagay na inaalala natin ay tutugunan naman ng ating Panginoon. Ang mga pangangailangang ito ay alam ng ating Panginoon. Kaya nga ang sabi niya, can all your worries add a single moment to your life? Humaba ba yung buhay natin kakaalala? Ang totoo po, baka nga umiksi pa kakaalala. Pero this is now a reminder to us na wag po tayong magpailalim dun sa worry na yon. Kasi alam mo, ang daming epekto ng worry. Una, ang worry po bumabago sa perspective natin. Sa halip na makita nating yung maraming biyaya sa paligid natin, hindi na nagkakaroon tayo ng fixation sa problema at para bang lahat na lang negatibo. Hindi na natin makuha magpasalamat. Minsan nga nabubulag pa tayo sa mga pagpapalang nandyan pa Kasi kakaisip, di ba? Minsan hindi mo na makita. Teka lang, ang dami naman pagpapala pa dito Bakit ba ako nag-aalala? Bakit ba ako nagpapadaig sa mga negatibong bagay na ito? Yan po ang reality. Pangalawang bagay po, hindi lamang sa nababago yung perspective natin. Ang totoo, pati po yung ating perception, no? Paano natin tinatanggap yung sitwasyon, nababago din. Pag tayo po ay nag-aalala, bibigyan ka ng Diyos ng panibagong araw. Baka mamaya ang sasabihin natin, hay, isang araw na naman, problema na naman, di ba? Para bang ang dami-daming tao na nananalangin na humaba ang buhay, ikaw na biniyayaan ng isa pang araw para sa iyong buhay, puro reklamo, puro sama ng loob. Minsan nakakahiya yung ganong kalagayan. Kaya nga, reminder po sa atin ito, pag binago natin yung pananaw natin, nababago rin yung pagtanggap natin sa bawat araw. Lord, salamat po. Minsan isipin mo, ano bang trabaho to? Naalala mo ba nung wala ka pang trabaho? Yung iniisip mo, Lord, baka pasok lang ako sa trabaho, okay na. Di ba?
Pamisan ho, yung mga bagay na nirereklamo natin ay mga dating nagsimula na talagang mga bagay na pinagpapasalamat natin. Similar to the Israelites, nung dumating sa wilderness, walang makain. Tapos nag-provide ang Panginoon ng miracle food. Ano po yung miracle food? Mana. Tapos nung sila po'y kumakain ng mana, ano nangyari? Di po ba sila po ay unti-unting nagreklamo? Wala na bang iba, Panginoon? Yung dating pinagpapasalamat, ngayon nire-reklamo na. Minsan ganun din tayo, di ba? Binigyan ka ng trabaho, pinanalangin mo yan. Salamat, Lord! Pero nakakalimutan natin na blessing pa rin ito eh. Kaya paminsan po, nangingibabaw na lang, reklamo. Binigyan tayo ng pamilya. Salamat, Panginoon. Tapos later on, nagiging iba yung ating bukang bibig. Bakit po? Sapagkat nakikita natin yung mga negative. So again, we are being reminded by the passage to change our perspective. Now, meron pong magagandang paalala rito na magbibigay sa atin ng tagumpay sa gitna po ng uncertainty. Ano po yon? Verse 13 ng chapter 6 ng Matthew. If God cares so wonderfully for wildflowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, He will certainly care for you. Why do you have so little faith? Kung yun ngang mga halaman, mga bulaklak na mamayang nandyan, mamayang wala, iniingatan ng Panginoon, ikaw pa kaya? Gandang reminder nun, ano? Pag ginala mo yung paningin mo, makikita mo ang daming bagay na sinusustain ng Panginoon. Sabi mo, wala kang pera. Yes. Ang dami hong mga nasa paligid mo na mga nilikha ng Panginoon na walang pera, and yet the Lord sustains them. What else? Tingnan niyo po ito. Sa verse 31 and 32, merong very interesting ditong sinabi. So don't worry about these things, saying, what will we eat? What will we drink? What will we wear? Basic needs po yan. Tingnan nyo These things dominate the thoughts of unbelievers, but your heavenly Father already knows all your needs. These things dominate the thoughts of unbelievers. Sa ibang translation, ang ginamit po ay pagans. Anong ibig sabihin? Ito'y pinoproblema ng mga taong walang ugnayan sa ating Panginoon. May ugnayan ka sa Diyos kung ikaw ay tunay na mananampalataya. So bakit yung mga bagay na hindi dapat pinoproblema ng isang may ugnayan sa Diyos, pinoproblema mo? Bakit kung mag-isip ka ay para ka ring taong walang Diyos? Ang paalala ng passage na ito, yung mga walang pananampalataya sa Diyos, yan ang problema nila. Kung may pananampalataya sa Diyos, iba ka. Pero bakit yung reaction mo katulad din nila? Bakit yung pananaw mo katulad din nila? At ang ganda nung sinabi sa dulo, your heavenly Father already knows all your needs. Ito nga po paminsan akala natin, yung panalangin po natin is a way to inform God of what we are going through. Marami pong mga tao pag nanalangin, na-appreciate naman natin lahat ng mga nananalangin. Pero paminsan po, kailangan tiyakin din natin na maayos yung panalangin natin. Kasi paminsan para bang ang kausap natin hindi alam yung gagawin, di ba? Dinidikta natin how to do it, when to do it, what to do. At paminsan pa nga, para bang ini-explain pa natin sa kanyang lahat. Wala naman hong masama na maging specific sa prayer. Kasi maganda rin yun Pero ang masaklap lamang kung dumarating tayo sa punto na para bang mababa ba ang pagtingin mo sa Diyos na kailangan mong ulit-ulitin o kaya ay ipaliwanag sa Kanya yung isang bagay na alam niya ng higit sa iyo? Di ho ba? Kung tayo po'y umuulit ng pananalangin, praying again and again for something, hindi naman po ibig sabihin niya na mali iyon. Pero kailangang isipin natin, maaring yung pag-ulit-ulit natin ay pangungulit sa Panginoon, doon na nagiging mali. O kaya, ini-impose na natin yung kalooban natin sa ating Diyos. Yung paulit-ulit na panalangin po, nagiging makabuluhan yan pag tayo po ay handang magpabago sa ating Panginoon. Kaya nga paalala po sa atin, alam ng Diyos Di ho ba? Hindi mo na kailangang i-specify kung paano mangyayari. Bakit? Because in the first place,
kaya tayo nananalangin is to understand how God sees our situation. Parang ganito yan eh. Halimbawa, nagpunta ho kayo sa doktor. Pagdating niya sa doktor, pinaliwanag niyo yung sakit niyo. Tapos pinaliwanag niyo yung pagkakaintindi niyo sa sakit. Tapos yung doktor, nung magsasalita na, hindi na ho nakapagsalita kasi hindi niyo pinagbigyan. Kayo na ho ang explain. Tapos maya-maya, dahil yung doktor hindi na nakapagpaliwanag, binigyan ka na lang ng reseta. Pag uwi sa bahay, yung reseta, anong gagawin mo? Ayan na. Iisipin mo, bibiling ko ba? Iinumin ko ba? So hindi ba? Paminsan nangyayari ho yan eh. Binigyan ka ng reseta, tapos ikaw din magde-decide kung iinumin mo o hindi. So ano nangyayari bandang huli? Bandang huli po, sisisihin mo yung doktor, hindi mahusay. Okay? Bakit? Kasi paminsan ang nangyayari po, tayo yung paliwanag ng paliwanag, the way we understand the situation, sa halip na yung tao na sana'y makakatulong sa atin. Sa Panginoon, masigit pa rin eh. Paminsan po, lalapit tayo sa Panginoon, dikta tayo ng dikta, ganito gawin mo Lord, ganito gawin mo Lord. Hindi tayo nagiging bukas sa paraan ng kanyang pagtugon. At ano pa, pagka meron siyang binigay na salita sa atin through His Word, the Bible, ano po nangyayari? Minsan nagdadalawang isip pa tayo, susundin ko ba o hindi. So we don't benefit from His wisdom. Bakit? Kasi para tayong hindi mananampalataya. Anong ibig sabihin? Tayo yung nangunguna sa Diyos sa halip na tanggapin natin ang pangunguna ng Diyos sa ating buhay. Ito pa, sabi po sa verse 33, seek the kingdom of God above all else and live righteously and He will give you everything you need. Alam niyo po, ang isang hamon dito sa passage na ito, gawin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Yung mga pangangailangan natin, tutugunan ng Panginoon. Hindi ibig sabihin nito na magtamad-tamarang ka na lang at maghihintay. Hindi po. To do God's will is to focus on what really matters. Huwag mong hayaan na yung mga secondary maging primary. Di ba? Paminsan ho, nangyayari na masyado tayong consumed nung ating daily struggles to the point na wala na tayong time for what really matters. Yung bang naubos na tayo dun sa kakatrabaho, tuloy, anong dahilan natin pag wala tayong time kay God? Trabaho. Hindi ka naman nabubuhay para dun eh. Paminsan, ang nangyayari po, nakukonsume tayo ng mga bagay na ito, nauubos yung emosyon natin, yung isip natin, lakas natin sa mga bagay na yan, to the point na para bang wala na tayong naitira para sa Panginoon. Nakakalungkot. Pero ang idea po ng seeking God's kingdom or seek ye first the kingdom of God, ang ibig sabihin nito, alamin mo, Lord, ano bang agenda mo dito sa aking ginagawa? Kung nasa work ka, may agenda ang Diyos dyan. Kung nasa community ka, may agenda ang Diyos dyan. Sometimes we are so consumed by our personal agenda, hindi na tayo sensitive sa agenda ng Panginoon. So inilagay ka ng Panginoon sa mission field, but you're not acting like a missionary. Bakit? Kasi it's all about our agenda. Ano ba yung agenda ko? Ano yung gusto ko? Hindi ho ba? Kaya minsan ho, yan ang nangyayari. Para bang yung hindi dapat pagkaabalahan at maging pangunahin, nagiging pangunahin, at yung dapat sanay pangunahin, doon na tayo nawawala ng lakas at panahon. So God is reminding us, seek the kingdom of God above all else, live righteously, and He will give you everything you need. Verse 34, ito pa. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. Ang problema sa araw na ito ay sapat para sa araw na ito. Alam nyo, napakaganda nitong passage na ito, no? Kasi sa totoo lang may capacity tayo. As I mentioned earlier, may capacity. Pag ang isang pangyayari po is within our capacity, bagamat problema yan, hindi mo masyado iniinda yan eh. Di ba? Halimbawa, may mga bayarin tayo, pero kung sanay ka na, ito yung income, ito yung allocated for bills, so dumarating yung problema pero hindi ka apektado kasi it is within your capacity. Pero ang problema nga, habang tumatagal, ang tao dagdag ng poproblemahin. Di po ba? Yung problema ng nakaraan.
dinadala natin sa kasalukuyan. Yung problema ng kinabukasan, inaabsorb natin sa kasalukuyan. Yung mga baka mangyari, baka hindi mangyari, hindi pa nga tayo tiyak kung ano mangyari. Minsan po, dala-dala na natin. At ano po ang resulta? Ang resulta po sobra-sobra na dun sa ating kapasidad. Alam mo, ang isang tao, pagka siya po ay lumampas na sa kanyang kapasidad, nabubulag tayo sa pagpapala sa paligid eh. Minsan nga, pagka nagtatapon po ako ng basura, may mga nakakasabay po akong nangangalakal sa basura. Tatapon mo yung basura mo, maya-maya, titingnan nila yan. Pag nakakuha sila ng maraming bote, plastiko, ano mang pwede nila ibenta, alam nyo, napakasaya nila. Ang saya-saya nila, ang ganda-ganda tingnan. Para bang, isipin mo, ikaw na stress ka, tinapon mo yan, sa'yo, wala na yan, basura na yan. Pero sila, simpleng bagay, ang saya-saya. Bakit? Sometimes nakakalimutan natin yung mga everyday blessings. Yung hangin na hinihinga natin, salamat Panginoon. Yung bahay na tinitirahan natin, di ba? Ibig sabihin, nandiyan naman yung mga bagay na ipagpapasalamat. Pero madalas po, masyado tayong nako-consume ng mga bagay na pinoproblema natin that we become blind to the blessings we already have. Na para bang ang kasiyahan natin ay magmumula sa susunod na makakamtan natin. Hindi dun sa meron na tayo. So ang challenge po rito is to appreciate what you already have. Because the secret to contentment is not acquisition but appreciation. Sabi niya yung problema ng kinabukasan, may darating dyan. Hindi masamang magplano, mag-anticipate, pero wag mo naman pati yung worry. Kinuha mo na ngayon. Yung mag-worry ka nga sa kasalukuyan, hindi na nga tama, sabi rito eh. Hindi na nga nakakatulong. Iwo-worry mo pa yung pati yung hindi mo alam kung mangyayari o hindi. Bandang huli, para bang ang nangyari sa'yo, kinukuha mo na yung role ng Diyos sa buhay mo. Humahanap ka na ng kapanatagan sa preparasyon mo, humahanap ka na ng security sa control mo. Naalala ko yung definition ng word na stress. Pag tinignan nyo yung longer explanation kung ano yung stress, ang sabi ho ng meaning, ang stress daw po is when our sense of control is threatened. Kaya tayo nai-stress kasi yung sense of control natin nati-threaten. Yun na nga ang problema because we want to be in control. Kaya ang nangyayari ho, na-stress tayo. Sa totoo lang, ang Diyos naman talaga may control Gusto lang natin kunin yung role na yun Lord, I want to control this. Pag hindi natin na-control, ang resulta, stress. So, reminder to mga kapatid para sa atin God is in control. God is in control. You are not in control. Kung feeling mo in control ka, diyan ka na magsisimulang ma-stress. Kasi the moment you realize that you are not in control, na totoo naman, madalas yun na po ang cause ng stress. Kaya reminder sa atin to, don't worry about tomorrow for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. Sana po naging pagpapala sa inyo ang ating pag-aaral na ito at naging kalakasan. Muli, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.